everyone! Welcome to the newest episode of Fast Break! Alam niyo ba mga ka-Fast Break, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maiangat sa laylayan ang bawat Pilipino, patuloy ang DSWD sa pagtugon dito sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Kung ano ito, yan ang sama-sama nating aalamin sa episode na ito. Ang Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development ay isang capability building program na nakatuon sa pagpapaunlad at pagpapayaman ng karanasan, kakayahan at kasanayan ng mga program participants nito sa pagninegosyo at pagtatrabaho. Ang SLP ay meron ding mga iba't ibang intervention upang masiguro na pagpapaunlad ng kabuhayan at pagtatrabaho ng mga program participants nito sa ilalim ng 5-phase Livelihood Sustainability Plan. Ano nga ba ang role ng SLP para matiyak na maiaalis sa kahirapan ang isang Pilipinong higit na nangangailangan? Napakalaki ng gampanin ng Sustainable Livelihood Program upang masiguro na ang lahat ng mga program participants na pumapasok sa SLP ay talagang makasisigurong aangat sila mula sa kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga paunang puhunan upang sila ay makapagsimula ng kanilang negosyo at maging ang financial assistance na pwede nilang magamit sa kanilang pagtatrabahuan ay malaking halaga. Ngunit sa pamamagitan o maliban rito, ang SLP ay nagbibigay din ng iba't iba o systematikong capacity building sa aming mga program participants kung saan sila ay binibigyan ng mga kaalaman at ideya sa kung paano magtayo, magpalago ng negosyo, paano nila masisiguro na matalino nilang mapamamahalaan ang kanilang mga pananalapi at maging ang kanilang business expansion. Sa pamamagitan nito ay nakapagbibigay din kami ng kanilang opportunity upang sila ay makonekta sa iba't ibang mga partnership or entities na posibleng makatulong sa kanila upang mas masiguro yung pagpapatuloy ng kanilang pagpapalago at pagpapaganda ng kanilang negosyo o maging kanilang pagtatrabaho. Sir Rafi, ang SLP po ba ay para lang sa pagtatayo ng negosyo? Sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program, ito ay may dalawang tracks. Ang unang track ay ang Micro Enterprise Development Track kung saan ito ay para sa mga individual o posibleng grupo na nais magsimula ng kanilang pagninegosyo o posible ding magpatuloy ng kanilang mga businesses. Ang pangalawa naman ay ang Employment Facilitation Track or EF para naman sa mga individual na meron ng mga guaranteed employment kung saan ay kailangan na lamang nilang mag-asikaso o mag-comply doon sa kanilang pre-employment requirements. Sa ilalim ng bawat track nito ay may mga iba't ibang modalities o tulong na pwedeng ninyong makuha sa ilalim ng SLP. Sa ilalim ng MD, meron tayong seed capital, meron tayong cash for building livelihood assets, at meron din tayong skills training fund. Sa EF naman ay meron tayong employment assistance fund at skills training fund para din sa mga nais pumasok sa pagtatrabaho. Paano naman kaya makakasali rito? Madali lamang ang pagsali sa Sustainable Livelihood Program. Maaari po kayong pumunta o magtungo sa lahat ng mga field offices ng DSWD at hanapin po ang aming pong mga livelihood focal. Posible naman po di kayong lumapit sa ating pong mga local government units dahil nandoon po rin ang ating pong mga project development officers na handang tumulong sa inyo kung paano kayo makakasali sa programang ito. As to the documents and requirements po ng SLP, kailangan lang po natin masiguro na ang ating pong mga individual o grupo na sasali sa Micro Enterprise Development Track natin ay at least 18 years old. Pero kung sakasakaling sila po ay nasa 17 or 16, possible po sila na magbigay lamang ng kanilang pong parents or guardians consent. Sa EF naman po, following the Labor Code of the Philippines, kailangan po sila ay at least 18 years old. Mga ka-Fast Break, ang bottom line nito, ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD ay idinisenyo para matulungang maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga kapos at vulnerableng Pilipino. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataong makapaghanap buhay, nagkakaroon ang ating mga partner beneficiaries ng pagkakataon na makatayo sa sariling mga paa at maging aktibong kontributor sa ating lokal na ekonomiya. And that's it. Nawa po ay marami kayong natutunan sa episode na ito. Kita-kits po tayo muli sa susunod na Miyerkules 3:00 ng hapon dito sa Fast Break.